How many of you here, you came here last Sunday? Nakadiri last Sunday. Pakitasan ka mo. Sige. Nakadiri last Sunday. Palakpakan natin yung mga bumalik ngayong Sunday na ito, ngayong araw ito. Palakpakan natin sila. Thank you very much for coming back. Maraming salamat na kayo ay bumalik at hindi kayo magsisisi. No, hindi kayo manghihinayang dahil bumalik kayo. Dahil may karugtong ang narinig nyo last Sunday. Last Sunday, no, many of you have heard the message, destination. The right destination. Anong ibig sabihin nun? No, ito yung tama na destination. Now, after knowing it, last Sunday, after learning it, then you decided, di ba ang uban sa inyo, nag-decide, kinahanglan, no, muadto gikog langit, kay duha raman ang destinasyon sa tao. Okay? Duha lang ang destinasyon sa tao. Impyerno o langit. Mora na. Walay crossing. Okay? Ang matina lang ang crossing. Matina crossing. Okay. Bayabas. Crossing Bayabas. Just to real. Pero sa destinasyon sa tao, duha lang ang atong pwedeng pilian. We need to choose. Mabito in the Old Testament, it says there's life and death. Choose life, sabi ni Moses. There's blessing and curse. Choose blessing. Kita ang magpili. Ingay mong katapad, ikaw ang magpili. Kay ang Ginoo, usa ka Ginoo nga gentle God. He cannot make a martial law. Oo, kamutanan nga akong gi-create, kinahanglan mo, simba mo sa kuha, ha? Ay kung ingon ana, walay kita ang mga beach resort pag Sunday. Kung nag-martial law ang Ginoo. But you know, God is a gentle God. He gives you the privilege to make your own choice. Muna, wala na'y pugsanay. Paghatag, wala'y pugsanay. Huwag kayo namugos ng Ginoo. No, si pastor pa ba mamugos? Muna, I don't subscribe sa mga teachings nga. Pag dili ka muhatag, tungluhan ka sa Ginoo. Dili na tinuod. Ngano naghatag ka, tungod kay kabalo ka nga anak ka. Ang anak, mutrabaho sa balay, tungod kay kabalo siya, nga ila ng balay. Pero naman kay mga anak nga damak, na may mga anak nga tapulan. Pero dili na nimo pwede palalayason sa inyong balay, kay tapulan siya. Kung sa imong buhaton, tudluan. Tudluan sa tamang pamatasan, sa tamang direksyon sa kinabuhi. Muna karong buntaga, connected sa tanan na kong istorya, ang atong topic karong buntaga. No? Last Sunday, nag-desisyon na ta. Okay, diri na ko sa Ginoo. No? Diri man ko dati. No? Karon nag-desisyon na ko nga musunod na ko sa Ginoo. Now, kung musunod mo, desisyon ka nga musunod ka sa Ginoo, dili na mahitabo bisa kung saong panimog paningkamot kung dili ka mag-change of direction. Kinahanglan mo change ka direction. Muna nga itong topic karong buntaga. Change direction. Ang pasabot ana sa Bible, repentance. Say it with me, repentance. Mo gani nga atong gibutangan o title ang atong message karon, U-turn. U-turn when forward is not the way. Kinahanglan mo U-turn, kinahanglan mo bahalik. Kay kung dili, basin ugma, ingon pa sa mga Bisaya, mahitampawak sa katampalasan. Unsabot na pastor. Mapasubo ka ba? You will reach destruction. Muna importante mo U-turn good. Kita ka ng mga highway, na ay nakabutang diya, U-turn slot. Tama? Kung mo U-turn po ka sa dili tama nga lugar, pwede po ka madisgrasya. Pero kung dili ka mo U-turn, na tendency nga, malayo kag samot. Kung magtuman ka sa imong gusto, dili ka mo U-turn, mingon ang Ginoo, U-turn na nak. It's your turning point.
Pag dili ka mo sunod sa Ginoo, na tendency nga madaot ang imong kinabuhi. Karong buntaga, importante ni atong paghahisgutan. U-turn when forward is not the way. There's so many ways, no, na pwede natong sundon. Pero ang atong hisgutan karong buntaga, unsa ang husto o tama nga dalan. I would like to throw this question to all of you today. Okay? What is the worst road or highway you have been through? Sa inyong experience, no? Unsay pinakagrabe nga highway nga imuhang agian or imuhang lakbayan? Unsa ba na? Gibiyahian. Okay? Unsay pinakagrabe nga highway? Ako, Agusan. Oh, grabing lubak-lubak. No? Ang karsada murag nahulugag durian. No, nga buskag. Ako naayo sa kalugar nga pag magsugod nagsaka dito, magampo gyud ko. Kay kabaluman ko nga delikado nga karsada. That is the Cannon Road of Baguio, Baguio City. Nindot kayo ang Cannon Road pag mo biyahe ka. Pero nakabiyahe po ko og katong bitukang manok no sa Atimonan, Quezon. Paggikan kag Manila, we drove from Manila down to Davao. Magian nimo ng bitukang manok. Pero kani ang pinaka grabe nga zigzag road. The longest, why? 42.1 kilometers. From sa baba hangtod na sa taas, wala na lugsungon. Puro na nasbitahon. And then kaliwat kanan cliff na siya, bangin. Muna delikado kayo nga karsada. And many believers would start to pray and even speak in tongues once they are driving on that road and Cannon Road. Why? Because there are times that Cannon Road is closed because of landslide. Tanawan na. Cannon Road is the shortest way in going to Baguio. Marcos Highway o Nagilian Road, layo siya, tuyok. No, because I've been to Baguio so many times. No, di ko kalimot kay di ako sa Baguio nakadawat sa calling sa Ginoo sa akong kinabuhi to become a missionary in other parts of Asia, in other nations in Asia. Muna, paborito kayo na ako ng lugar niya, Bugnaw, Manggod. Nindot kayo nga lugar ba? Kung dili na to kaya mo atong Baguio, diyan na lang ta sa Baguio, Kalinan, sa lugar ni Atibing Castillo. Bugnaw man po diha. O niya, wala pa'y sigsag. Na ay mga panahon sa atong kinabuhi, nasasama sa Cannon Road. Nindot ang scenic view, pero challenging ang atong kinabuhi. Napoy mga panahon sa atong kinabuhi, nga nindot atong gisugdan, pero along the way, na ay landslide nga dili ta makaagi. Meaning, di ta makapadayon sa ato ang panginabuhi din sa kalibutan. But niingon si Ginoong Jesus, in John chapter 14, verse 6, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Many of you are in a journey in different ways. But Jesus today is offering to you the right way. I am the way. Kaning description ni Jesus din, these three different ways or description of Him is very important sa ato ang paghinulsol or pagrepent niya sa Ginoo. Importante ni siya. Kinahanglan masabtan nato ni siya. Naayuban sa ato karon ni anhi ka dinhi naakaani nga sitwasyon, no? Lost. Ano bang wala nakakabalon sa imong buhaton. Magibuhat na nako ang tanan, pastor, pero wala man gyud nahitabo sa akong kinabuhi. I am lost today. Some
unclear. Foggy kayo ang imuhang road na ginatahak karon. Ang imong kinabuhi karon, medyo dili klaro ba? Blare siya, blared. Di ba? Ikaw mo na, pastor. Yeah, blurred siya ba? No, dili siya klaro. Mo nang usahay, minus ang imuhang abante, ano man. Tempa, di man klaro, ngit-ngit man. Di tempa, daghan man problema. Ngano man ni, daghan man pagsulay, daghan man kayo og mga kadautan. Mo na hinay na kayo imuhang aginod na lang. Nayuban sa tuwa, ang atong nilakwan, mura nag 80 o 90 anyos, ano no? Nya, di na bitaw makaalsa sa tiil. Ano na lang, oh. Oh, sa guyod. Nya, pakapinan pagana. Iunala ang picture sa atong kinabuhi. One day I was teaching JB. Sabi ko, pag naglaro ka ng tennis, hindi pwedeng flat-footed doon. Kailangan nakatipto ka. Kailangan ganun ka, oh. Pag, oh, di ba? Tama, si Angel, tennis player ni, varsity ni. Kasi kung imo ng guyuron, nilampas na ang bola, wa pa kakaabot. Try to imagine that. Pero naiuban sa tuwa, ingunanan na itong kinabuhi. Oh. Wala lang gaguyod, slow mo na. Nga naman, unclear. Some are puzzled. Daghag yun na una. Gubot kaayo ang pangisip. Ang uban yun confused. Kanang confused na tao, ingunanin dagwaya na. Nga. Wala ka baloon sa iyang buhaton. I'm not judging anybody today. But maybe, basin na atin sa tuwa, nga, buntag pas, sa iyo pas buntag, iunanin na imong dagway. Unsa may akong buhaton rong adlawa, bintot, mauna ni. Your life is full of confusion. Muna si Jesus nag-offer sa mga igsoon. When you repent, when you make a U-turn in your life, no, it involves the following, these three things. Number one, the way. Say it with me, the way. Siya ang dalan, the only way that is right. Kaya sa importante dito, kahit pa nag-desisyon ka na gusto kang malangit, pero kung dili ka mag-change direction, no? Munang purpose, ingon si Jesus, I am the way. If this is the way that you are following, no? Distraction, darkness, kahilayan, everything, now God is offering the right way. What is in Jesus? There's salvation, there's repentance, there's mercy, there's grace, and there is eternal life. Kaya importante magkaroon ng change direction. Sabihin mo sa katabi mo, change direction. Usabon nato ang atong direksyon. In Matthew chapter 7, verse 13 to 14, it says there, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. Gusto na ko ni tagag-emphasis. Ningon ang Ginoo, daghan ang mga tao nga nisulod sa dalan nga abli kayo, no? Wide, luag kayo. Pero ang paingan dayana, way laing kundili ang kalaglagan, destruction. Now, ang akong kabilinggan ani or ang akong kagulan ani kay niingon pagidinhi, and many enter through it. Daghan ang mupili sa lindot nga dalan. Upon towards the end, it is destruction and death. But God says, enter into a small gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Ito nakakalungkot.
Kasi ang tao by nature, di na gusto mag-antos. Ang tao by nature, gusto nag-shortcut. Gusto niya, inani, di na gusto mo pila. No, pagsulod na sa usa ka establishment, ang iyang unang makuha niya is, mangita na siya kamigo. Ang uban, nakasmile lang. Sweeto lagi ka, pastor. O pareho man tagbinuhatan ito muna. Di ba? Dili man akong, how much you know, whom you know. Pagsulod pa lang nimo, mangita na rin ka, uy, pamilyar sa kung naong anyo. Murag kabats na kung si Tihay ba? Lodol, dayan ka, ay, ma'am, anong, si Tihay graduate ka? Oh, unsa kang bats? Ay, inani. Ay, mama, unsa na imong tuyo, sir? Mo lagi, ma'am, yan ni ko diri. Taas mo yung pila, oy. Pwede ka magpatabang ni mo. Mangita gitag shortcut. Pero kapalo ka, kasagaran ang shortcut nga ato ang giuna-una. Ang katapusan day ana, dead end. Nakatesting na ka, mag-drive ka, sulod ka subdivision. Nga pag-abot sa tumoy, yung ka nga, murag diri gito, murag diri gito nga gianan pagawas ba? Pag-abot ni mo, dead end. Kung naitulog ka, Doberman, nagulat ni mo. Kung nagmotor lang ka, kung nagbike lang ka, saon yung pagsipat. Muna ningon si Jesus diri, enter into a small gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Nganong gamay lang, kay sama sa kong gingon, walay willing mag-antos. Walay willing mag-antos, tanan gusto, hayahay. Unya, number 4 dayon, no, pag number 4 dayon, ingon ka, hayahay. By nature, gusto kita hayahay. Mo nang walay mo pili sa sigpit nga dalan. Pero kana nga dalan, mo na'y magdala ka nato ngadto sa kahimayaan sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Daghan ang uban, nagunahon sila. Tama naman siguro ni, di pa ko sigurado, pero tama na niya. Sige, ingon, abante ba? Kung magsige kag abante, magkanam kag kalayo sa tinuod nga dalan. Nga naman, because ningon ang pulong sa Ginoo in Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a person, but in the end it leads to death. Naay mga dalan nga atong gisubay karon nga abi nato insakto. Pero kanidi ay mo'y makadala sa ato sa kalaglagan, mo'y makadala ka nato ngadto sa buhat sa yawa. Mo nang ningon siya sa John chapter 10 verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Walay laing plano ang yawa sa atong kinabuhi, kundi ang pagkawat sa tuwa, no? Pagkawat sa imuhang kasibot nga mosimba, pagkawat sa imuhang kahingawa nga magpaduol sa Ginoo, and then to kill. Iyang patsyon ang imong kadasig. Dasig ka karon, uy, simba na, excited ka. Pero pag abot nagsabado na, mas ganahan kang manglaba pagka Domingo. Gipatay sa yawa, gikawat sa yawa, ang imong tinguha nga magpaduol sa Ginoo, and totally to destroy you. Mao na ko naanda na nimo, ay naanad man ko pastor, basta Domingo manglabag ko. Ambot po, uy, lami mo gid manglabag Domingo. Ug Sabado murag makaway gana, pero pag Domingo lami kay manglabag. Because the enemy is consistent in attacking your life. He is always there 24/7 to steal, to kill, and destroy. But Jesus gave us an option. It says there, and Jesus gave us a gift. Anong sinabi rito? And I have come, Jesus said, that you may have life and have it more abundantly. Say it with me, abundant life. Palihog na ko katubang anang wan. Murag ka lang yung gilingkuran langit ya, pero diri sa kwadapit, murag impyerno ka, init kayo. Okay. Salamat. Muna, importante, mo pili ka. Karong buntaga, dili aksidente nabot ka dinhi. Gi-allow sa Ginoo ni para tagaan kag pribilehiyo, chance to choose. You have to change your direction.
You have to repent. No, ingon dia Acts 3:19. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. The only way that God can wipe out your sins is when you turn to God and ask for His forgiveness. And that is repentance. Pero dili lang na, but pasabot. Dili but pasabot nga, nag-confess naman ko, nangayon ako pasaylo sa Ginoo. Okay na ko, malangit na ko. Tama, mali. Ang uban, dili sigurado. Ana-ana lang, yango lang. Ha? Yes and no. Tama, mali. Yes and no. Tama siya na ang sinugdanan sa pag-adto sa langit, walay lain kundi ang pagkumpisal ngadto kaniya. Agig paghinulsol. Pero it is only by your lips. We had to do something about it. Ingon din the word repent comes from the Greek word metanoia, which means turning around, heading a different direction. Murabag, tunguna active ako sa scouting, sa Boy Scout. I've been into many jamborees. No? Kabalo ka, part mi sa usa ka grupo nga gitawag og fancy drill. So, gamarcha mi. Yalahi man ang marcha itong una. No? Kalimot na, no? Di ba? Oh. Iuna ng fancy drill. Ang kuman sa amuang troop leader is pasulong na. Okay. Pag sinabing pasulong na, abante. Pero pag abot din di ko pwede mo kumanok pasulong. Tagak ko dali. Pag abot ni mo sa tumoy, muingon ang imuhang troop leader, pasulong na, pabalik na. O balik ka dito. Di ba? Inani mo guna mong marching tuna. Pablo ka, na ay panahon sa atong kinabuhi, kinahanglan ta mo obey sa kuman sa Ginoo nga mo balik. That is U-turn. Kinahanglan mo balik. Ang pagbalik, ang paghinulsol, dili lang sa ngabil. Ang paghinulsol, no, kinahanglan kauban sa iyahang huna-huna. Kinahanglan, ningon si Jesus, I am the way, change direction. But I am also the truth, that's changed mind. Kinahanglan ang atong panghuna-huna, mausab pod. Ingay mong katapad, kumusta imong panghuna-huna karong buntaga? Pwede manggod nga si Pastor Blair imong nadungog, pero ang imong huna-huna, si Ivana Alawi gihapon. Astang layuan na gyud kawam na titiyan si Ivana Alawi. Pwede. Pag dili na change ang imong mind or imong mindset, pwede nga magsigi kag huna-huna sa mga butang nga imong ginabuhat tung una nga wa pa kas Ginoo. Siksiha gito eh. Nya, tiyagit man si Pastor. Amen! Amen! Pero siksi gyud. Unsa pa kasiksi nga katambok ano yung pastor? Pag dili ka magdesisyon na usbon imong panghuna-huna, dili gihapon ka malangit. Change direction. Ingon si Apostle Paul, it says here that repentance is also a change of mind. To know the truth involves the mind. It will lead us to make decision to change. Pag nausap ang imong panghuna-huna, ang imong panghuna-huna mo dikta sa imong kasing-kasing, ang imong kasing-kasing mo dikta sa imong mga tiil. Instead nga paingon ka dito sa kahilayan, karon kay nagdesisyon man ang imong huna-huna, konbiktado man ang imong kasing-kasing, ay, mo U-turn ka. Mag-usap ka. How many of you here today that you already made up your mind that you will make a U-turn in your life? Tahimik tayo ngayong umaga. Wala hong pinipilit.
Hindi po ito sapilitan, ito po ay personal na desisyon na magbago ng pag-iisip. And it's all for the glory of God. Apostle Paul said, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Every day, sabi ni Apostle Paul, lahat tayo, every day, hinuhubog yung pag-iisip natin sa pattern ng mundong ito. But I would like to say this to you today. We can change the pattern. God can change the pattern. Do not be, di ba? Do not be succumb or conform any longer. Matagal na tayo niloloko ng demonyo. Ngayon na ang araw, ngayon na ang panahon na magdesisyon tayo na bumalik sa Diyos. Bakit, Pastor? Because in Genesis chapter 1, lahat tayo creation ng Panginoon. Kaya tama ang sinabi na kita tanan, Pastor, anak mo ta sa Ginoo. By creation, yes. But by redemption, no. Hindi lahat anak ng Diyos when it comes to redemption. That is why Jesus came in order for us to be redeemed. Para malukat na ba? Kaya naprenda man ta sa yawa. For so many years, no, naprenda ta sa yawa. Murabag ka nang gipatulog ta dito kang Sister Rose. Sister Rose Bill. Di ba naprenda ba? Pero here comes Jesus. Jesus came and paid everything in order for us to pay for our ransom. Muna, ang prodigal son na story. How many of you have heard prodigal son? Ha? Sige. Kung nakadungog mo sa prodigal son story, asa dito ang U-turn sa iyang kinabuhi? Dito sa verse, Luke 15 man na, di ba? Asa dito ang U-turn? Di ba ningon dito, usa ka mausikon nga na, nilangyaw, gikuha ang iyang parte sa iyang mana, and then nilangyaw sa layong dapit, and then pagkabot dito, naglustay sa iyang kwarta, and then one day, there's a verse there, no, in Luke 15 verse 7 to 8, sinabi rito, when he came to his senses, that was the turning point of his life. That was the U-turn, slot of his life. Sabi niya, he came to his senses, nakaamgo siya. Ang akong pag-ampo, karupunta nga kitang tanan makaamgo. Kitang tanan makamata, o makaamgo, ha? Tunaw, okay man akong kinabuhi. Uy, nga naman karon gubot, pamaslukot. Basig dili na husto utama nga dalan ang imong gisubay. Basig kinahanglan na kamo U-turn. Kinahanglan na kamo change direction. Ingon niya din, he said to himself, how many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Anong ibig sabihin nito? Nakaamgo siya. Unya, pagkaamgo niya, nagdesisyon siya. Dagan sa ato, natungod sa madungog na to ng mga wali, makaamgo ta, makahilak ta. Pero pagkawas na to diri sa simbahan, gibilin na po na to itong desisyon dira sa itong bangko. Ngayon ka, dili na magtarong na jud ko. Dili na ko magsigig tanaw og mga bold na palabas sa Netflix. Magbago na ko. Pero like the prodigal son, when he made his decision, he carried out his decision until he reached the Father and asking for forgiveness. Importante, bitbiton nimo ng imong desisyon. Ayaw na ibilin sa bangko nga pagkasunod Domingo, imo na pong balikan, muhilak na pud ka. Ang paghilak, sinugdanan. Pero dili na siya moibot pasabot nga naghinulsol na gyud ka. Paghilak nimo, pagawas nimo aning door, nagdesisyon ka. Actually, wala lang ko time discussion na.
No, the way to repentance, the first step is realization. The second step is making decision. But when you make decision, kasi sinabi niya, I will go to my father. But on the next verse, sinabi doon, and he went to his father and saying, Father, I am no longer worthy to be called your son. Just make me one of your hired servants. I have committed sin against heaven and against you. Grabe nga remorse ba? No? Muna makita nimo ang prodigal son, nagsugod ni sa pagkaamgo. Unya nagdesisyon siya, gibit-bit niya yung desisyon. Now, it is important to change mind. It is also important to change lifestyle. Mo nang lingon si Jesus, I am the way, change direction. I am the truth, change mind or mindset. But lastly, I am the life. Ako ang kinabuhi. Kabalo ka. Importante, i-change na to itong lifestyle. Pag tinuod na yung ka nga nagdesisyon, kaya change lifestyle, mo ni siya ang bunga sa paghinulsol. God will always look at the fruit. Remember, the fig tree, walay bunga, ipaputol niya. Bisan pag naghinulsol ka, pero walay proof of repentance, still, you will not reach His kingdom. Mo na importante ni. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Born again is not a religion. It's not what you say today. Born again is not a religion. Christianity is. That's why there are 5 major religions in the whole world today. No? The Buddhists, the Muslims or the Islam, and then Hinduism, Christianity, and half animism, and atheism. There are only 5 major religions. Kaning born again, dili bagong relihiyon, kundi kani bagong relasyon. Si Jesus nagsulti, kinanan ang tanan ma-born again. That's verse 3. You cannot see the kingdom of God. Verse 5, John 3:5, you cannot enter the kingdom of heaven. There are 2 separate things. Nagisgutan niya din. I don't have time to discuss it. But I will leave it there. Maybe in the coming Sundays, ma-mention na siya. Importante na ang tanang tao mabago. Born again means change. Kabaguhan. Ningon guys sa Nicodemus, can a person go back to his mother's womb and be born again? No, that's not what Jesus said. Ang buot sa Jesus, mabago ang imuhang kinabuhi. Mabago ang imuhang panghunahuna, imong direksyon, imong panghunahuna, ug ang imong lifestyle. Kung kanang mga barkada nimo karon maunay, nakita na nimo, nakaamgo na ka, delikado ni. Hurot akong kwarta diri, ako lang permanente bangka. Si Alan o si Chris, uban man miyani sa inom patunguna. Marunong kayo sila, kay kabalo sila, ako may tigasto. Ubanong ko nilang, pero kaluoy sa Ginoo, with the grace of God, nakabalos na ko. Kaya niya naman sila sulod simbahan. Kibag-o po sila sa Ginoo. Importante mabago ang imong panghunahuna. Change lifestyle. You were taught with regard to your former way of life, put off your old self, which is being corrupted and its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Ephesians 2:22-24. Inahanglan, we have to put off the old self, change lifestyle. Pagtanaw ni mo, mauni siya'y makadaot sa imong kinabuhi, undangin na. Kung kanang imong barkada, maura na'y makaguba sa imong atay, biyain na. Nya, baliki lang sila kung ligon na kadas Ginoo. Pagka-born again ako, di magyud tanan mausab. Maglisod po kog sukol sa mga tentasyon. Nilaylo ko sa tennis club. And then when I became a pastor, nibalik ko sa ila,
to share the Word of God. Dili pwedeng may kung dili, yaman ko mo inom. No? Ako na lang ibahog. Para di halata. Kinahanglan, usbon mo imong lifestyle. Now, there's a story in the Bible in the name of Zacchaeus. Si Zacchaeus, siya diyang gibisitahan siya ni Jesus. I don't have time, I have to close here. Kamtang gibisitahan siya ni Jesus dito sa iyang panimalay. Ningon si Jesus, salvation has come to your house. The same thing ang ginasulti sa Ginoo karong buntaga. Salvation has come to this house. That is why anyone from you today who will make a decision to repent, to turn from your wicked ways, you will be saved. Niingon pa si Zacchaeus, gusto na ko ni nga mahinumduman. Niingon si Zacchaeus, Lord, ingon siya, if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Ang gihimo ni Zacchaeus, wala lang siya nag-repent. Iyahang gidungagag restitution. Repentance plus restitution. Unsa nang restitution? Iyaha lang, no? Iyahang gipakita kang Ginoong Hesus nga tininuod niya akong paghinulsol. Iuli na ko sa ila. Ang tanan na kong nakawat. Nga naman, because during that time, I'm not saying today, during that time, ang mga tax collectors are corrupt. Kani si Zacchaeus, ang equivalent ani BIR, Chief o Director, Regional Director of Bureau and Internal Revenue. Ang yang equivalent sa karon nga panahon. Pero niingon si Zacchaeus, Lord, para i-prove na ako sa imo nga tininood akong paghinulsol. Akong iulit, tanan akong ikawat, times 4. Wow. Lord, para akong ipa-prove sa imuha nga nag-usab na ko. Kaning Netflix akong cellphone, ako na ning tanggalon. Kabalo man ka, diha ka na daot. Kabalo man ka, diha ka nagatanaw og pornography. Kung tinuod na ginulsol ka, tanggalon na nimo na. Mao man nay maka-impyerno. Di nakakwarta ang Netflix, pastor. Unsa may mo pilion? Ang Netflix ang di makakwarta o ikaw ang maimpyerno? Hala, sige. I would like to close with this. In this new life experienced by Apostle Paul, it says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Now, I tell you, Luke 13 verse 3, ningon si Jesus, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish in hell. These 3 things, nagisgutan ni Jesus, is very important. Ningon siya, I am the way. Change direction. Ingon siya, but I am also the truth. Change mindset. But towards the end, sinabi niya, your repentance will not be completed if you don't decide to have eternal life in me. That is, you have to change your lifestyle. Repentance is turning 180 degrees from our sins. If this is our sin, and God is at our back, you have to turn 180 degrees. Completely, tinalikuran mo yung kasalanan mo. Hindi ka pwedeng mag 90 degrees eh. Kasi makita mo pa rin eh, masilip mo pa rin, di ba? Kung ano yung bagay
na pag nagtutulak sa iyo na makagawa ng kasalanan, remove it from your life. Make a decision. The whole circumference is 360. When you make a 180 turn, that is completely forgetting what is behind and receiving what's new from God. Karong buntaga, before ko mag-ampo, adunay hamubok nga presentasyon karong buntaga. May tungod sa atong topic karon nga repentance. Please watch this. Christ is my reward and all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
We are not here portraying a role, but this is our old life. What they are carrying today describes their old life, and now we are all serving. Nobody believes in us before. But God invested His life on us. Even when we were yet sinners and enemies of God, He died for us. That is why I would like to make this message to all of you today. Your life has a purpose. It's not by accident why you are here today. Because God brought you here. You are here not because somebody invited you. They are just instruments of God. But it was God who called you to be here because He wanted to transform your life and to make your life a living testimony to many.